Hey, good morning mga kababayan. Kumusta na po kayo? Ayan, wala po tayong naririnig na mga update sa balita tungkol po sa BSKE dahil siyempre pinakahuling balita tungkol sa BSKE ay 2026 na nga po. Yan, lumipas na yung December 1 na sana'y yung ruling ng Korte Suprema, December 1 po yun dapat. No? So wala. Kasi nga ay may naging batas na Republic Act 12232. Sabi nga doon ay November 2, 2026 ang BSKE. Yun ang sabi. Di ba? Eh, sabi ko nga sa mga nakaraang kung huli kong mga content, kahit kung merong batas na yan, wag pa rin po kayong umasa na maaaring maganap o totoo bang magaganap sa November 2, 2026. Kinu-question yung ADOS Ayaw nila ng ADOS kasi All Souls Day, alanganin daw yun. So, malaki pa rin ang posibilidad na yung November 2, 2026 ay pwedeng ma-move. No? Kung ma-move yun, sana gawin na lang pong December 1. No? Marami pong papabor po sa December 1, 2026 kumpara sa November 2. So, abangan natin yan. Susunod na buwan, January na. At mabilis lang yan. Mga barangay officials, mga kagawad, pagpasok ng Enero niyan ay dapat ngayon pa lang din, December, January, no? Sa first quarter ng taon, kailangan active na kayo dyan, yung mga aspirante. Yung mga aspirante na munti ka nang manalo sa mga panahon ng sa mga nakalipas na BSKE, no, maaaring yung 2026 manalo na kayo. Kasi timingan lang yan timingan lang yan mga barangay officials, mga kagawad dyan. Siguro maaaring mga panahon na yun, kayo natalo kayo sa mga nakaraan, baka wala pang bakante. No? Kung baga yung mga upo, no, mga incumbent. Siyempre, pag mga incumbent, first time na halal, meron pa silang pupunuin. Hindi pa tapos yung kanilang termino kasi 3 termino po yan Pero kung doon sa mga nasasakupan nyo, meron ng mababakante, tapos muntik-muntik na kayong manalo malaki na po yung posibilidad na kayo naman po yung mananalo. Kaya ngayon pa lang simulan nyo na muli dahil mabilis lang yung panahon. January na susunod, tapos pag nag-farm ng mga March, ganon. No, yan pa isa pang farm ayun mo lang magiging update ng COMELEC niya, siyempre farm. Tapos yung kasalukuyan nagaganap ay yung voters registration hanggang May 18 sa susunod na taon yan. So tuloy-tuloy po ang voters registration para sa 2026. Pagkatapos ng voters registration, yan, maglalabas na yung COMELEC na yan ng calendar of activity sa November 2. Para sa November 2, 2026 na BSKE. Kumusta na yung mga kagawad dito sa atin? Ano ba yung mga kagawad natin? Maayos ba Maayos ba yung mga kagawad? Nagtatrabaho naman. Yun, sa pa yun, siyempre mga duties and responsibilities ng mga aspirante, dapat alam na po ninyo yan. Kung sa tingin nyo mananalo na kayo, dapat alam na po ninyo yan. At saka mga panahon na ng kampanya, may mga kilala kami na nung kapanahon na ng kampanya, no, siyempre hindi sila active, lagi nagpapakita sa tao. May mga nagamit pa, may mga nilapitan para tulungan sa kanilang mga pangampanya. Tapos nung nanalo, ni anino, hindi man lang hindi mo na makita kahit yung magpasalamat man lang ba doon sa mga tumulong sa pangangampanya, hindi man lang. At di ba sobrang mali naman yung kapag gano'n ang kapitan na mananalo o mga opisyal kaya nga yung ibang mga tao gigil na gigil magkaroon ng BSKE na sa gano'n, boboto sila ng iba kasi iba nagkamali tayo dito sa naboto natin na to, mga gano'n, no?
Kaya kung merong kakandidatong iba, yun ang ibuboto nila. Baka sakaling matino, no? Yung talagang pag nanalo na, dyan pa rin, active pa rin, hindi lang doon sa opisina sa barangay. Madalas pa rin nag-iikot. Ini-inspection kung ano yung mga iskinita dyan, no? Ini-inspection yung mga maliliit na kanal dyan, maliliit na tulay. Dapat ini-inspection yan kung ano yung mga dapat i-improve. Mga ilaw, no? Mga ilaw sa mga street, mga madidilim. Kailangan nilalagyan niya ng mga pailaw dyan. May mga huwa-huwa naman yan, di ba, sa inyong mga barangay? Dapat, yung mga kagawad dyan, alam nila yan. Yung kanilang mga duties and responsibility. Lalong-lalo na, siyempre, yung kapitan. Shout out sa mga kapitan po, mga incumbent. No? 3 termino po kayo, 4 na taon na sa susunod, simula sa November 2, 2026. No? 4 years, kada termino. At sa mga mananalo, di 3 termino, 4 na taon. Sa mga SK naman, sa Sangguniang Kabataan, isang 4 years lang. Ayan, so tignan natin, ano? Nabanggit ko rin dun sa huli kong sa mga huli kong content na kasi sa kasalukuyan mga kababayan, tayo ay nasa under ng state of calamity national po yan. Nabanggit ko lang doon na maaaring maka-apekto yan. Pwede naman maka-apekto talaga yung state of calamity na yun. Kung halimbawa yung mga lugar na tinamaan sa loob ng 1 taon ay talagang malaki ang damage. Pero siguro sa loob naman ng 1 taon na yan, maaayos yan. At yung mga problema ng bansa ay smooth sailing naman. At malaki na talaga yung tsansa na sana matuloy na sa 2026 ang BSKE. Kung hindi November 2, dapat gawin na December 1 para mas maganda. Yung na-unsyaming December 1, 2025 ay magiging December 1, 2026. At doon naman sa mga nagko-comment na 2029 na, 2027, 2028, wala naman pong batas na gano'n Ang batas ay 2026, yung sa RA 12232. Yun po yung susunod, yun po yung masusunod. At wala pong ibang masusunod doon. Siguro, baka lang maamyenda sa 20 Congress yung petsa na November 2. Sana gawin na lang December 1 para yung pagkakamove sulit, no? Hanggang December. Kasi December yung dapat nakaraan di ba? Wala ako. Di 1 taon, December 1, sakto yun na 1 taon. December 1, 2026. Yan po yung ating lang update ngayon. Nagtitingin tayo ng mga balita. Wala kahit tungkol sa farm, Comelec, wala no? Inaatupag nila yung ibang kaso. Diyan, no? So, ganito na lang. Comment po kayo dyan. Ano bang pakiramdam ninyo? Mananalo na kayo? O yung mga bagong tatakbo? Mga aspirant, mga incumbent, yung mga nakaupo na yan, mahirap na pong matalo yan. Maliban lang kung sablay kayo. Kung mga palpak kayo, hindi kasalanan ninyo yan. Lalo na sa mga kapitan. No? Kapag naging gano'n ang sistema nyo, nanalo kayo pagdating ng BSK, yung mga tinaplan yung tumulong sa inyong pangangampanya, hindi na kayo makakaulit dun. Halimbawa, tatawagin ko si Gerardo, papatulong ako pangangampanya. Kasi medyo kilala siya sa bandang lugar na yan. Hindi na kayo uulit doon kasi nung nanalo kayo, hindi mo lang kayo nagpasalamat Ni-anino nyo, kinamayan man lang ninyo, hindi nyo nagawa. So pag ganun, ang ugali ng kapitan, medyo ibang ang nasa utak ng mga ganong klase, no? So, ganito lang mga kababayan. Kailangan ngayon pa lang meron na kayo napipisil at yung mga nagpaplano magpasiklab na kayo. Pakita nyo na yung inyong gagawin. No? So, ganito lang. Salamat. Pa-share ng video, comment, subscribe. God bless po.